Ub ng pagpapawalang sala at grasya ng Diyos. Pagpapawalang sala sa pamamagitan ng grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Roma 8:7 sa 9 dents. Titiate sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, 39, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang bagay na makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang hanggan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Minamahal tayo ng Diyos ng panghabang buhay. Panghabang buhay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi natatapos ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Araw-araw tayong minamahal ng Diyos. Araw-araw tayong minamahal ng Diyos. Araw-araw ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Makakatanggap tayo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Makakatanggap tayo ng grasya ng Diyos sa atin. Makakatanggap tayo ng habag at awa ng Diyos sa atin. Hinding-hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang bagay na makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Hinding-hindi nila tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit kailan, hinding-hindi nila tayo mahihiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang bagay na makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang kaloob ng pagpapawalang sala at grasya ng Diyos. Pagpapawalang sala sa pamamagitan ng grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Roma 5:8 sa 11. 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Jesus para sa atin, noong tayo ay makasalanan pa. 9. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Maliligtas pala tayo sa galit ng Diyos ngayong itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Siguradong maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Jesus. Siguradong maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Jesus. 10 dati, tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na tayo ng Diyos bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, sigurado na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. 11. At hindi lamang iyan, tayo ay nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Kristo, sapagkat dahil kay Jesus ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Hindi means ay muling nabuhay. Hindi siya nanatiling patay. Si Jesus ay buhay na buhay ngayon. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Pinawalang sala na tayo ng Diyos. Siguradong maliligtas tayo sa puot ng Diyos dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo upang mapawalang sala tayo. Siguradong maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at muli siyang nabuhay. Siguradong maliligtas tayo sa impyerno dahil pinawalang sala na tayo ng Diyos. Napawalang sala na tayo. Siguradong maliligtas tayo sa parusa ng Diyos sa atin. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at muli siyang nabuhay, upang iligtas tayo ng Diyos sa impyerno. Dahil sa dugo ni Jesus, itinuturing tayong matuwid. Dahil sa dugo ni Jesus, pinawalang sala na tayo ng Diyos. Napawalang sala na tayo. Dahil nakipag-isa na tayo kay Jesus, pinawalang sala na tayo ng Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. Pinawalang sala na tayo ng Diyos. Napawalang sala na tayo, pinawalang sala na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Pinawalang sala na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Mas lalong sumasagana ang habag at awa ng Diyos. Mas lalong sumasagana ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Mas lalong sumasagana ang grasya ng Diyos sa atin. Nasa ilalim na tayo ng grasya ng Diyos. Nasa ilalim na tayo ng pag-ibig ng Diyos. Nasa ilalim na tayo ng habag at awa ng Diyos. Ang kaloob ng pagpapawalang sala at grasya ng Diyos. Pagpapawalang sala sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya.
Roma 5:17 sa 21. 17 Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesu Kristo, nagkatawang tao ang Diyos natin. Ang minyampatang pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. 18 At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagpapawalang sala at nagdudulot ng buhay sa lahat. 19 Sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. 20 Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng inyo pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Lalong sumagana ang kabutihan ng Diyos. Lalong sumagana ang grasya ng Diyos. Dupoton kaya nga kung paanong laghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito ay magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Kristo. Dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang idinulot nito ay pag-apawalang sala at nagdudulot ito ng buhay sa lahat. Dahil sa dugo ng Diyos, pinawalang sala na tayo ng Diyos. Dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, marami ang mapapawalang sala dahil nakipag-isa na tayo kay Jesus. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, lalong sumasagana ang grasya ng Diyos sa atin. Dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, mas lalong sumasagana ang grasya ng Diyos, mas lalong sumasagana ang kagandahang loob ng Diyos, mas lalong sumasagana ang kabutihan ng Diyos sa atin. Maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpawalang sala. Maghahari ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpawalang sala. Maghahari ang grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpawalang sala. Dahil naghahari ang grasya ng Diyos sa atin, tayo ay ipapawalang sala ng Diyos. Ipapawalang sala tayo ng Diyos dahil naghahari sa atin ang grasya ng Diyos. Naghahari ang kagandahang loob ng Diyos at ito ay magdudulot ng buhay na walang hanggan dahil sa grasya ng Diyos sa atin. Mapapawalang sala tayo. Pinawalang sala tayo ng Diyos dahil sa grasya ng Diyos sa atin, dahil sa grasya ng Diyos sa atin, dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, maliligtas tayo sa parusa ng Diyos, maliligtas tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, dahil sa grasya ng Diyos sa atin. Pinawalang sala na tayo ng Diyos dahil sa dugo ni Jesus, pinawalang sala na tayo ng Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. Pinawalang sala na tayo ng Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, dahil sa grasya ng Diyos sa atin, dahil sa dugo ni Jesus, pinawalang sala na tayo ng Diyos. Pinawalang sala na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Pinawalang sala na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Quadrant 2-2, pinapawalang-sala ng Di Boyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Judyo man o Hentil. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, pinapawalang sala tayo ng Diyos dahil sa grasya ng Diyos sa atin. Pinapawalang sala tayo ng Diyos dahil sa kabutihan ng Diyos. Pinapawalang sala tayo ng Diyos dahil sa dugo ng Diyos. Pinapawalang sala tayo ng Diyos. Pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Hindi ka nahahatulan sa iyong mga kasalanan. Pinawalang sala ka na ng Diyos. Tinanggal na ang lahat ng kasalanan mo. Tinanggal na Diyos ang lahat ng kasalanan mo. Wala ng utang, wala ng hatol na kamatayan. Ang pag-aaring ganap ng Diyos ay nagobahayag na. Ang sinumang manampalataya kay Jesus ay aariing matuwid sa kanyang paningin. Malaya na tayo sa kasalanan at sa kaparusahan. Over o Diyos ang gapohin. Dahil sa pagkikipag-isa natin kay Jesus, pinalaya na tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kamatayan at sa kasalanan. Pinalaya na tayo ng banal na espiritu sa kamatayan dahil nakipag-isa na tayo kay Jesus. Malaya na tayo sa kapangyarihan ng kamatayan at sa kasalanan. Pinalaya na tayo ng banal na espiritu sa kamatayan.
Always, hindi na parurusahan ang mga nakipag-isa na kay Jesus. Hindi na hahatulan ang mga nakipag-isa na kay Jesus dahil pinalaya na tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kamatayan. Wala na ang kamatayan dahil pinalaya na tayo ng Diyos sa gapos ng kamatayan. Sabi sa Roma 8:9, wala nang hatol na parusa para sa mga nakay Kristo Jesus. Roma 8:9-9. Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ang sinumang sumasampalataya kay Jesus ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Hindi na parurusahan ng Diyos ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Wala nang kaparusahan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. 2. Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Pinatawad ang lahat ng kasalanan. Ibinigay sa atin ang katuwiran ni Kristo. Idineklara kang matuwid sa harap ng Diyos. Kaya ngayon, kapag tiningnan ka ng Diyos, hindi niya nakikita ang marumi mong damit ng kasalanan. Nakikita niya ang puti at perpektong damit ng katuwiran ni Kristo. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay ginawa niyang kasalanan para sa atin upang tayo'y maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Suning Korinto 5:21. Sa sandaling sumampalataya ka kay Jesus, tinitingnan ka na ng Diyos bilang walang kasalanan, parang hindi ka nagkasala. Hindi niya tinitingnan ang kasalanan mo, kundi ang katuwiran ni Jesus ang tinitingnan niya sa'yo. Isinusuot ng makasalanan ang katuwiran ni Jesus, at sa paningin ng Diyos, tayo ay nagiging ganap kay Kristo. Ang nakikita na ng Diyos sa atin ay ang dugo ng Diyos. Ang nakikita na ng Diyos sa atin ay ang dugo ni Jesus. Pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Hindi ka na marumi dahil hinugasan ka na ng dugo ng Diyos. Malinis ka na sa harapan ng Diyos. Malinis ka na sa harapan ng Diyos dahil hinugasan ka na ng dugo ng Diyos. Malinis na tayo sa harapan ng Diyos dahil sa dugo ng Diyos. Dahil hinugasan na tayo ng dugo ng Diyos, hindi ka na hahatulan sa iyong mga kasalanan dahil malinis ka na. Hindi ka na marumi sa harapan ng Diyos. Malinis na tayo sa harapan ng Diyos dahil sa dugo ng Diyos, dahil hinugasan na tayo ng dugo ng Diyos. Ang akala mo, marumi ka. Ang akala mo, marumi ka. Pero ang totoo, pinawalang sala ka na ng Diyos. Pero ang totoo, pinatawad ka na ng Diyos. Pero ang totoo, malinis ka na sa harapan ng Diyos. Malinis ka na sa harapan ng Diyos dahil hinugasan ka na ng dugo ng Diyos. Hinugasan ka na ng dugo ni Kristo. Malinis ka na sa harapan ng Diyos. Hindi ka na marumi sa harapan ng Diyos. Hindi ka na marumi. Malinis ka na. Malinis na tayo sa harapan ng Diyos dahil pinawalang sala na tayo ng Diyos. Na pinawalang sala na tayo. Pinawalang sala na tayo sa harapan ng Diyos. Araw-araw tayong babaguhin ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Araw-araw tayong babaguhin ng Santong Espiritu. Araw-araw tayong babaguhin ng Diyos. Araw-araw tayong binabago ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Araw-araw tayong babaguhin ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Hindi na tayo parurusahan ng Diyos. Hindi ka na mapupunta sa impyerno. Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos dahil pinawalang sala na tayo ng Diyos. Ligtas na tayo sa impyerno. Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos dahil pinawalang sala na tayo ng Diyos. Alam nating hindi na tayo mapapahamak. Hindi na tayo mapapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno dahil pinawalang sala na tayo ng Diyos. Sigurado tayo na hindi niya tayo parurusahan. Sigurado tayo na hindi tayo mapapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hinding-hindi tayo parurusahan ng Diyos dahil pinawalang sala na tayo ng Diyos. Pinalaya na tayo ng Diyos sa parusa. Hindi na tayo mapaparusahan dahil binayaran na ni Jesus ang ating utang. Wala ka ng utang. Malinis na ang pangalan mo. Wala na tayong utang. Malinis na ang pangalan natin. Binayaran na ni Jesus ang ating utang. Binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan. Hinding-hindi ka mawawala sa Kanya. Pinatawad na tayo ng Diyos. Tinubos na tayo ng Diyos. Tinanggap na tayo ng Diyos at hinding-hindi niya tayo iiwan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. Pinawalang sala ka na ng Diyos. Pinatawad na ng Diyos ang lahat ng kasalanan natin. Walang sala, hindi na tayo guilty sa harapan ng Diyos dahil pinawalang sala na tayo ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Ang nakikita na ng Diyos sa atin ay ang dugo ng Diyos. Hindi na tayo huhusgahan ng Diyos dahil kay Jesus. Hindi na tayo huhusgahan ng Diyos dahil nakipag-isa na tayo kay Jesus. Dahil tinanggap na natin ang anak ng Diyos sa ating mga puso, tayo ay ligtas na.
hindi na tayo mapapahamak at hindi na tayo mapupunta sa parusa ng Diyos. Ang ibig sabihin, dapat may tamang relasyon tayo sa Diyos. Dapat may tunay na relasyon tayo sa Diyos. Dapat may tunay na pagkatakot tayo sa Diyos. Dapat may banal na pagkatakot ka sa Diyos. Dapat may tunay na pagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Dapat tunay tayong nagsisisi sa ating mga kasalanan. Dapat tunay ang paghingi mo ng tawad sa Diyos sa mga nagagawa mong kasalanan. Dapat tunay kang nagsisisi sa iyong mga kasalanan. Dapat nakikita sa atin na nagbago na talaga tayo. Dapat nakikita sa atin yung bunga ng pagbabago ng ating buhay. Dapat makita sa atin na nagbago nga talaga tayo. Iwasan ang kasalanan, iwanan ang kasalanan, talikuran ang kasalanan. Araw-araw tayong magsisisi sa mga kasalanang nagagawa natin. Tanggapin natin ang grasya ng Diyos. Araw-araw nating tatanggapin ang grasya ng Diyos. Ang Diyos ay puno ng habag at awa. Hindi niya tayo gustong mapahamak, kundi maligtas. 2 Pedro 3:9. Gusto ng Diyos na iligtas tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Gusto ng Diyos na tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tayo ay pinawawalang sala, nililinis at itinuturing na matuwid sa harapan ng Diyos. Roma 5:8-11, Efeso 1:7, 1 Juan 1:9. Araw-araw tayong babaguhin ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Araw-araw tayong babaguhin ng Santong Espiritu. Araw-araw tayong babaguhin ng Diyos. Araw-araw tayong binabago ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Araw-araw tayong babaguhin ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Ang ibig sabihin, kung sumasampalataya ka kay Jesus ngayon, wala ka ng kaparusahan, may buhay na walang hanggan ka na. Ikaw ay ligtas na, hindi ka na parurusahan ng Diyos kung tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi na tayo parurusahan ng Diyos. Tayo ay ligtas na, may buhay na walang hanggan na tayo. Ikaw ay malaya na at tinanggap ka na ng Diyos. Malaya na tayo mula sa kasalanan. Malaya na tayo mula sa kamatayan. Pinalaya na tayo ng Diyos mula sa kamatayan. Tayo ay ligtas na, may buhay na walang hanggan na tayo. Dahil sa dugo ni Jesus, tayo ay napawalang walang sala, malinis at matuwid sa paningin ng Diyos. Dahil sa dugo ni Jesus, ligtas na tayo sa poot ng Diyos, ligtas na tayo sa parusa ng Diyos, ligtas na tayo sa impyerno, at ligtas na tayo mula sa hatol ng kamatayan. Tayo ay pinawalang sala ng Diyos, tayo ay tinanggap ng Diyos, tayo ay minamahal ng Diyos, walang sala na tayo. Wala ng hatol, wala ng parusa, wala ng impyerno. Hindi na tayo mapaparusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hindi na tayo parurusahan ng Diyos. Dahil sa dugo ni Jesus, idineklara na tayong matuwid at walang sala sa harap ng Diyos. Isinuot na natin ang katuwiran ni Kristo. Kapag tinitingnan tayo ng Diyos Ama, hindi na ang kasalanan ang nakikita ng Diyos sa atin. Ang nakikita niya ay ang kadalisayan at dugo ng kanyang anak. Naging ganap na tayo kay Kristo. Ligtas na tayo. Ligtas na tayo sa poot ng Diyos. Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Ligtas na tayo sa kamatayan. Sigurado at matibay ang ating kaligtasan. Sigurado tayo na tayo ay maliligtas sa parusa ng Diyos. Ikaw ay napawalang sala. Ikaw ay minamahal ng Diyos. Ikaw ay ligtas na. Walang makakapaghiwalay sa iyo sa Kanya. Hindi ka na parurusahan ng Diyos. Hindi ka na mapapahamak. Hindi ka na mapaparusahan sa dagat-dagatarang apoy ng impyerno. Nasa ilalim na tayo ng grasya ng Diyos. Nasa ilalim na tayo ng pag-ibig ng Diyos. Nasa ilalim na tayo ng habag at awa ng Diyos. Tayo ay makasalanan na dapat tayong tubusin sa ating mga kasalanan. Tinubos tayo ng Diyos mula sa ating mga kasalanan upang hindi tayo parusahan ng Diyos sa ating mga kasalanan, upang hindi tayo maparusahan sa dagat-dagatarang apoy ng impyerno. 1:18 sinabi pa ng Panginoon, halikayo at pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko iyan para maging malinis kayo. Halikayo at tayo ay magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, gaano man kadami ang inyong mga kasalanan, kayo ay aking papuputiin, tulad ng yelo o bulak. Mga awit 51:7. Linisin at hugasan ninyo ako sa aking mga kasalanan, upang lubusang luminis ang puso at kaluluwa ko.
Ako ay linisin, sala ko ay hugasan at ako ay puputi ng lubus-lubusan. Ang ibig sabihin, lilinisin pala tayo ng doyos kapag humingi tayo ng tawad sa Kanya. Huhugasan tayo ng dugo ng ating doyos. Huhugasan ang ating mga kasalanan dito sa ating puso para maging malinis tayo. Huhugasan tayo ng dugo ng doyos upang lubusan tayong luminis sa ating mga kasalanan. Magiging malinis na tayo. Magiging malinis na ang ating puso at kaluluwa. Hinuhugasan ng Diyos ang lahat ng kasalanan natin dito sa ating puso gamit ang Kanyang dugo. Tinatanggal ng Diyos ang lahat ng kasalanan natin dito sa ating puso sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Tinatanggal ng Diyos ang lahat ng kasalanan natin dito sa ating puso gamit ang Kanyang dugo. Ang dugo ng Diyos ang nagtatanggal ng ating mga kasalanan dito sa ating puso, kaluluwa at spirito. Taus-puso tayong humingi ng tawad sa ating Diyos para linisin at hugasan tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Papuputiin tayo ng Diyos tulad ng snow. Lubusan tayong magiging malinis, di ba? Ang snow, sobrang puti, sobrang linis ng snow. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa atin kapag humingi na tayo ng tawad sa ating Diyos. Magiging sobrang puti na rin tayo tulad ng snow. Nawala na, natanggal na ang ating mga kasalanan. Tinanggal na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kayang-kaya tayong patawarin ng Diyos sa mga pagkukulang natin. Kayang-kaya niyang kalimutan ang mga kasalanan natin. Kayang-kaya tayong linisin ng Diyos gamit ang Kanyang dugo. Tapat pa rin ang Diyos na patawarin tayo kahit sumusobra na tayo sa paggawa ng kasalanan. Kayang-kaya Kanyang patawarin. Patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kayang-kaya tayong patawarin ng Diyos sa mga pagkukulang natin. Kayang-kaya tayong patawarin ng Diyos sa mga kasalanang nagagawa natin. Kayang-kaya tayong linisin ng Diyos gamit ang Kanyang dugo. Kayang-kaya ng Diyos na hugasan ang lahat ng kasalanan natin gamit ang Kanyang dugo. Hinuhugasan ng Diyos ang lahat ng kasalanan natin dito sa ating puso gamit ang Kanyang dugo. Kayang-kaya niyang kalimutan ang ating mga kasalanan. Si Jesus ang nagpapatawad sa atin sa ating mga kasalanan. Si Jesus ang naglilinis sa ating puso at kaluluwa. Ginagamit ng Diyos ang Kanyang dugo para linisin niya ang mga kasalanan natin. Mayroon tayong banal at makapangyarihang dugo ng ating Panginoon para linisin ng Diyos ang ating mga kasalanan, para mawala na ang ating mga kasalanan dito sa ating puso.